Simulan na po natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, masasaksihan natin sa Ebanghelyo ang katapatan ng alipin na naghahanda at nananatiling gising sa paghihintay sa kaniyang Panginoon. Tulad nila, maging masigasig din sana tayo sa pagsasaloob ng paghahari ng Diyos. At upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitasan. At sa lupa Arangal ka namin, sinasama ka namin, ibinagmumuli ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Korderos Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin.
Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon. Kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas loob ka naming tinatawagan. Sa ngalan mong Ama naming banal, sa kaloob namin ay panahanin mong lubos ang iyong espiritong sa amin ay kumukupkop upang sa lupang ipinangako kami ay makapasok sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng karunungan. Ang mangyayari sa gabing yaon ay ipinagpauna mong sabihin sa aming mga ninuno upang magalak sila sa kaganapan ng iyong mga pangako sa kanila. Alam ng iyong bayan na ililigtas mo ang mga matuwid at parurusahan ang kanilang mga kaaway. Ang pararaang ginamit mo sa pagpaparusa sa aming mga kaaway ay siya mo ring ginamit na pantawag sa amin upang kami bahaginan mo ng iyong kaluwalhatian. Ang mga tapat na anak ng mabuting bayang ito'y lihim naghahandog. Nagkaisa silang sumunod sa mga utos ng Diyos at magsama sa hirap at ginhawa. Noon pa'y inaawit na nila ang matatandang awit na ito ng papuri. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang ibinukod ng bansang hinirang ng Diyos. Lahat ng matuwid dapat na magsaya dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila. Kayong masunuri, magpuri sa Kanya. Mapalad ang bansang ang poon ang Diyos. Mapalad ang bayang Kanyang ibinukod. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa Kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay. Kahit magtagutom, sila'y binubuhay. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Ang ating pag-asa'y nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Ipagkaloob mo na aming makamit. O poon, ang iyong wagas na pag-ibig. Yamang ang pag-asa'y sa iyo'y nasasalig. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, tayo'y may pananalig kung nagtitiwala tayong mangyayari ang mga inaasahan natin at naniniwala
sa mga bagay na di natin nakikita. At kinalugdan ng Diyos ang mga tao noong una dahil sa kanilang pananalig sa Kanya. Dahil sa pananalig sa Diyos, tumalima si Abraham nang siya ay papuntahin ng Diyos sa lupang ipinangako sa kanya. At humayo siya, bagamat hindi niya alam kung saan paroroon. Dahil din sa kanyang pananalig, siya ay nanirahan bilang dayuhan sa lupang ipinangako sa kanya ng Diyos. Tumira siya sa mga tolda, kasama nina Isaac at Jacob, na kapwa tumanggap ng gayunding pangako mula sa Diyos. Habang hinihintay niyang maitatag ang lungsod na ang nagplano at nagtayo ay ang Diyos. Dahil din sa pananalig sa Diyos, si Sarah, bagamat matanda na, ay niloob ng Diyos na magkaanak, sapagkat nanalig siya na tapat ang nangako. Kaya't sa taong maituturing na halos patay na, ay nagmula ang isang lahi na naging kasindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dalampasigan. Silang lahat ay namatay na may pananalig sa Diyos. Hindi nila nakamtan ang mga ipinangako ng Diyos, ngunit natanaw nila iyon mula sa malayo. Kinilala nilang sila'y dayuhan lamang at mangingibang bayan dito sa lupa. Ipinakilala ng mga taong nagsasalita ng gayon na naghahanap pa sila ng sariling bayan. Kung ang naaalaala nila'y ang lupaing pinanggalingan nila, may pagkakataon pang makabalik sila roon. Ngunit ang hinahangad nila ay isang lungsod na lalong mabuti, yaong nasa langit. Kaya't hindi ikinahiya ng Diyos na siya ay maging Diyos nila, sapagkat ipinaghanda niya sila ng isang lungsod. At nang subukin ng Diyos si Abraham, pananalig din ang nag-udyok sa kanya na ihandog si Isaac bilang hain sa Diyos. Handa niyang ihandog ang kaisa-isa niyang anak. Gayong ipinangako sa kanya ng Diyos na kay Isaac magmumula ang magiging lahi niya. Naniniwala siyang muling mabubuhay ng Diyos si Isaac. At sa patalinghagang pangungusap, nabalik nga sa kanya si Isaac mula sa mga patay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Tayo ay laging magtanong, sapagkat di dating talos ang pagbabalik ni Jesus.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Maging handa kayo at sindihan ang inyong mga ilawan. Tumulad kayo sa mga taong naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon mula sa kasalan, para pagdating niya ay mabuksan agad ang pinto. Mapalad ang mga alipin na abutang nagbabantay pagdating ng kanilang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, maghahanda siya, padudulugin sila sa hapag at maglilingkod sa kanila. Mapapalad sila kung maratnan niyang silang handa, dumating man siya ng hating gabi o madaling araw siya dumating. Tandaan ninyo ito, kung alam lamang ng puno ng sambayanan kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kayo may dapat humanda sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Tandaan ninyo ito, kung alam lamang ng puno ng sambayanan kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kayo may dapat maghanda sapagkat hindi din natin alam sa mga pagkakataong hindi natin inaasahan ang pagwawakas ng panahon, at ang pagwawakas ng panahon, ganun din ang pagbabalik ng ating Panginoon. Di ba? Kadalasan po nating naririnig itong pagbasang ito, maghanda, stay alert, be vigilant kapag panahon ng Adbyento. Sapagkat sa panahon ng Adbyento ay nayayahan tayo ng ating mga pagbasa, ang simbahan, upang tayo ay maghanda sa pagdating ng ating Panginoon. Di ba? Kaya mapapansin po ninyo ang laman ng mga humiliya naming mga pare pag panahon ng Adbyento, kapag binasa ang ebanghelyo na ito, ay patungkol sa paghahanda. Ngunit anong klaseng paghahanda? Hindi po yung paghahanda na kapag may bisita po tayo, ay pinaghahandaan po natin ng pagkain. Naglilinis tayo sa bahay. Yun pong mga plato po natin, mga kutsara at tinidor na amoy, amoy cabinet na, ay nilalabas po natin kasi darating nga ang bisita. May taong darating, may bisita tayong darating. Kasi ayaw natin na madatnan tayo ng ating mga bisita na hindi tayo handa, hindi malinis ang bahay, walang pagkain, etc., etc. Pero alam natin na hindi yan klaseng paghahanda ang gagawin natin kapag tayo inaantay natin ang pagbabalik ng ating Panginoon, kundi ang sinasabi, yung paghahandang espiritual, no? Yun bang masarap at maganda na maabutan ka ng pagwawakas ng panahon at ang pagbabalik ng ating Panginoon na banal ka, mabait ka, palasimba ka, mabuti ang pakikitungo mo sa iyong kapwa, at higit sa lahat, mabuti ang pakikitungo mo sa ating mahal na pong Jesus Nazareno. Yun bang isang mabuting deboto ka ng mahal na pong Jesus Nazareno? Masarap po ang ganyan na maabutan tayo ng pagbabalik ng Diyos, na maganda ang ugali natin, maganda ang puso natin, maganda ang isipan natin. Pero alam ko, malamang pinaghahandaan nyo yan. Di ba? Mabait naman po kayo, banal naman po kayo, at alam ko naman po siguro at alam niyo sa sarili ninyo na regular kayong nagsisimba dito sa Quiapo, hindi lamang tuwing linggo, kundi pati Biyernes o unang buwan ng Biyernes. No? Faithful tayo niyan. Pero mga kapatid, isang bagay pa na paghahandaan natin,
maliban sa kabanalan, maliban sa pagdadasal at pakikipagrelasyon sa Diyos habang hinahantay natin ang kanyang pagbabalik, no? At ano pong bagay na ito? Paghandaan natin ang mga bagay na dapat nating iwasan. Ano po 'yon? Yung mga posibilidad po na mangyari sa atin, baka po balang araw may pagkakataon sa buhay natin na lumayo tayo sa grasya at kalooban ng Diyos. Di ba? Hindi naman po tayo perpekto. Habang nag-aantay tayo sa Diyos, malamang papalpak tayo sa pakikipagrelasyon natin sa Kanya. Malamang habang naghihintay tayo sa pagbabalik ng Diyos, malamang baka mapanghinaan ang ating pananalig at mapanghinaan ang ating pananampalataya sa Diyos. At higit sa lahat, baka isang araw lumayo ang kalooban mo sa Diyos. Yan yung paghahandaan natin, na iwasan natin ang mga bagay at pagkakataon na yung mga bagay na yan yung makapagpapalayo sa atin sa kalooban ng Diyos. Di ba? Isa na po dito, kapag may mga pagsubok po tayo sa buhay, may mga suliranin po tayo sa buhay, may mga pinagdaanan po tayo sa buhay. Di ba? Naapektuhan ang ating pananampalataya, naapektuhan ang ating pananalig sa Diyos, na panghihinaan tayo. Yun bang nagdarasal tayo sa Diyos? Lord, hindi pa nga nasolve tong isang problema, darating na naman. Meron na namang darating na problema. Panginoon, kakasolve pa nga lang ng isang problema ko, pagsubok sa buhay, magbibigay ka na naman ng pagsubok. Di ba? Naki-question mo ang iyong pananampalataya. Natatanong mo ang iyong pananalig. Kaya dapat mong paghandaan yan. Ano ang gagawin ko kapag napanghihinaan na ako ng pananampalataya? Ano ang gagawin ko? Ano ang mapaghandaan ko kapag nawawala na ako ng gana at pananalig sa Diyos? Di ba? Kasi alam ng Diyos at alam mo din sa sarili mo na hindi ka perpekto, aabot din sa punto ng buhay mo na baka lalayo ako sa Diyos. Kaya isa yan sa paghandaan natin na iwasan ang mga bagay na makapagpapalayo sa atin sa kalooban ng Diyos. At kapag mangyari man yan, naging handa tayo na manumbalik ang ating sigla ng ating pananampalataya at pananalig sa Diyos. Sabi pa nga po sa Kawikaan, sa Book of Proverbs in the Old Testament, sabi pa nga doon, sabi nung isang author na nagdasal sa Diyos, Panginoon, huwag mo naman akong bigyan ng maraming karangyaan at kayamanan. Baka kasi kapag bigyan mo ako ng kayamanan at karangyaan, labis na kayamanan at karangyaan, makalimutan pa kita. Ma-overwhelm ako, baka makalimutan pa kita. Pero huwag mo naman akong bigyan ng maraming pagsubok at problema sa buhay. Baka kasi hindi lang kita makalimutan, baka kasi magalit pa ako sa iyo, baka kasi mainis pa ako sa iyo. 'Di ba? Kaya ating paghandaan, kung may mga problema tayo sa buhay, paghandaan natin na maiwasan sana natin ang mga bagay na makapagpapalayo sa atin sa kalooban ng Diyos. Tama, naghahanda ka sa pagdating niya at sa wakas ng panahon. Gumagawa ka ngayon ng kabanalan, nagdadasal ka, mabuti ang pakikitungo mo sa Diyos at sa iyong kapwa. Pero ulitin ko sa inyo mga kapatid, alam natin na may posibilidad tayo na manghihina ang ating pananampalataya at pananalig sa Diyos kung may mga problema at pagsubok tayo sa buhay. Pero dapat natin itong paghandaan na iwasan na hindi sana ako mawalay sa kalooban ng Diyos sa gitna ng problema at pagsubok sa buhay. Paghandaan na hindi sana ako maligaw ng landas, hindi sana ako mapalayo sa kalooban at biyaya ng Diyos. Gumawa ka ng paraan kasi ang Diyos
kapag ikaw ay nawala na sa kanyang paningin, ang ating mahal na pong Jesus Nazareno, gumagawa din ng paraan sa iyo upang manumbalik ang iyong pananampalataya at pananalig sa Kanya. Malamang, binibigyan Kanya ng pagsubok. Pangit man ang pagtingin mo sa pagsubok at suliranin sa buhay, pero minsan itong mga pagsubok natin, problema natin, ginagawa ito ng Diyos, binibigay ito sa atin upang gumawa siya ng paraan, upang manumbalik ka sa Kanya, upang humingi ka ng tulong sa Kanya. Yun bang bigat ka na sa krus, hindi mo na malayan na mapapaupo ka na lang, luluhod ka na lang, at sasambitin mo, Panginoon, kaawaan mo sana ako. Panginoon, tulungan mo sana ako. Yung mga araw na okay ka, yung mga araw na nagtatamasa ka sa karangyaan at kayamanan at kabutihan sa buhay, hindi mo naman pinapansin ng Diyos. Tumatalikod ka naman sa Diyos. Kaya mga kapatid, minsan nagpapasalamat tayo sa problema, minsan nagpapasalamat tayo sa mga pagsubok, dahil sa mga pagsubok na yan, sa mga problema na yan, mas higit sa lahat, nakikilala natin ang kabutihan ng Diyos, Kanyang awa, Kanyang habag, at Kanyang pag-asa na binibigay sa atin. Maghanda at maghanda at maghanda. Tama na maghanda ka sa pagbabalik ng Diyos at sa wakas ng panahon. Mas tama din na maghahanda ka kung abutan ka man ng panghihinaan ng pananampalataya at pananalig, dapat napaghandaan mo na ito na maiwasan ito upang manumbalik ang iyong sigla at iyong pananampalataya at pananalig sa Diyos. Maganda na maabutan ka ulit ng pagwawakas ng panahon at pagbabalik ng Diyos, na maganda pa ang iyong pakikipagrelasyon sa Diyos. Higit sa lahat, maganda na maabutan ka ng Diyos sa Kaniyang pagbabalik, na ikaw ay buo pa ang iyong relasyon sa Diyos. Magsitayo pang lahat at atin ngayong ipahayag ang ating pananampalataya. Tayong lahat, sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw, nabuhay na mag-uli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Pukawin mo ang aming mga puso, Ama, nang kami ay maging laging masigasig para sa higit na ikararangal mo at sa kapayapaan ng sangnilikha. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa simbahan, gawaran mo si Papa Leon, ang mga obispo, pari, diakono, at kaming mga laiko, ng pusong laging handang makinig sa mga pamayan ng aming pinaglilingkuran at mga taong aming nakakadaupang palad. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga lingkod bayan, gawaran mo sila ng pusong laging pinipili sa lahat ng pagkakataon ang kapakanang pangkalahatan
Maghari nawa ang katotohanan sa kanilang mga puso at isip. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga dumaranas ng matinding hirap, gawaran mo sila ng pusong bukas at nakababatid ng iyong espiritu. Pukawin mo ang puso ng mga taong nakasasalamuha nila upang madulutan ng tulong at kalinga silang mga naghihikahos. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga manahal naming namayapa, yakapin mo sila, pabalik sa walang hanggang pagtatalamitan ng iyong puso. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan, gayon din ang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming mapagmahal, isinugo mo ang iyong bugtong na anak upang kami ay lubusang makasalo at maligtas. Tulutan mong maging mas sensitibo sa iyong espiritu ang aming mga puso nang kami ay maging laging handang tumugon sa pagtatag ng iyong paghahari sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang mga alay ng iyong sambayanan. Ang ipinagmagandang loob mong ibigay sa amin upang maihain ay siya nawang gumanap ng iyong ginagawa upang kami ay tubusin. Sa pamamagitan ni Jesucristo,
kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob kami iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraan, may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong pinamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, manong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila ay muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal
na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami, Diyos, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Bigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa piging na banal ay magdulot nawa sa amin ng kaligtasan at magtanghal sa amin sa luningning ng iyong katapatan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbabasbas. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalong na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.